Salud mga kaibigan! Nagtagumpay tayo sa unang hakbang ng ating layunin. Ngunit, dapat nga ba tayo magdiwang? Totoo nga tapos na ang ating layunin, mga pagpatayo ng paaralan. Ngunit hindi naman tayo, unisang Pilipino, ang makapagturo nito. May punto ka, kaibigan. Tama nga ba ito? Makakabuti nga ba ito? Imbis na tayo ay magreklamo, tayo na lang ay magdiwang. Sa huli, natupad rin naman ang ating nais. Hindi na rin masama ito. Ano nangyari? Sandali! Ano nangyari sa'yo? Meron ka ba sa selebrasyon kagabi? Napinamunahan ni Makaraig? Wala. Ako'y nagbabantay kay Kapitan Tiago kagabi. Buti kong gayon. Pero kahit na, ikaw ay sumusuporta sa kanila. Kung ako sa'yo, kailangan mo nang umalis ngayon dito. Teka, sandali! Anong nangyari kagabi? Kailangan kong malaman mula mismo kay Makaraig. Pumunta si Basilio kung saan si Makaraig. Na makita niya ito'y agaran siyang humingi ng sagot sa kanyang mga katanungan. Lingid sa kanyang alam, siya pala ay madadawit sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ano ang nangyari dito kagabi? Bakit pinagano ng mga sibil? Basilio, hindi ka dapat nandito. Kailangan mo na umalis. Kayong dalawa! Ano ang ginagawa niyo rito? Mawalang galang na po. Ano pong ginagawa niyo rito? Sabihin niyo yung mga pangalan! Rapido! Ako po si Basilio. Kasi naman si Makaraig. Makaraig, buti naman ang hindi niyo kayo pinahirapan. Dakpin sila! Ulit pa ano ang sampoy naman? Dakpin! Alam Nadamay si Basilio sa pagkakahuli sa mga estudyanteng pinaghihinalaang nagbandalismo sa akademya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Basilio, hindi lang ito ang trahedyang mangyayari sa kanyang buhay. Ang unang trahedya ay nangyari sa bahay ni Kapitan Tiago. Kapitan Tiago, bakit parang namumutla ka? Nasa maayos ba ang iyong kalagayan? Nais ko siyang makita. Ah, si Basilio. Hindi mo ba nabalitaan na isa siya sa mga dinakip sa akademya? Ano? Hindi maaari. Dapat ko siyang makita. Kapitan, Kapitan, mukhang ito na ang iyong sandali. Huwag ka mag-alala dahil mapupunta sa akin ang iyong kayamanan. Angal ka kung yan ang umiisip. Nakapangalan kay Basilio lahat ng aking kayamanan. Basilio, Basilio, Basilio. Ang tuso at matalinong Basilio. Hindi mapupunta kay Basilio ang iyong kayamanan. Madali lang baluktutin ang mga papeles na iyong pinamana kay Basilio. Hindi, Basilio. Paalam, Kapitan. Huwag kang mag-alala. Hindi mababaliwala ang iyong mga kayamanan. Dahil mapupunta ito sa mga Santo Papa, sa Orsobispo, at sa Santa Clara, at sa mga iba pang layuning panrelihiyon. Namatay na nga si Kapitan Tiago, ang unang trahedya sa buhay ni Basilio. Sa San Diego, kumalat na rin ang balita tungkol sa pagkakulong ni Basilio. Huli, nalaman mo na ba ang Pagkamatay balita? ni Kapitan Tiago. Kulong si Basilio. Si Basilio? Ngunit kilala ko ng aking sinta. Hindi niya kayang gumawa ng isang krimen. Balita ko napasama siya sa pagdakip sa mga estudyante ng akademya. Nakakasigurado ka ba? Nakakasigurado kung inosente si Basilio.
Kailangan kong humanap ng paraan para matulungan siya. Ngunit, anong iyong gagawin? Basilio, aking mahal, paano ba kita matutulungan? Marisol, galing ka na ba kay Padre Camora? Oo, Marites. Ang bait niya. Talagang nalutasan niya ang aking problema. Ako rin. Tiyak na babalik ako kapag nagkaroon ulit ako ng problema. Narinig mo yun, Huli? Mari tayong humingi ng tulong kay Padre Camora. Malakas ang impluensya nila sa mga nakakataas. Baka mapalayan si Basilio. Tama ka. Maaari mo ba akong samahan sa kumbento? Oo naman. Pumunta ang dalawa sa kumbento upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Magandang umaga po, Padre Camora. Magandang umaga mga binibingi, lalong-lalo na sa iyong magandang dilag. Ano ang inyong sadya rito? Nais po sana namin humingi ng tulong. Nadakip po ng mga sibilangking kasintahang si Basilio. Basilio? Sa sinabi mong dinakip, ibig mong bang sabihin na may estudyanteng dinakip sa Colegio de San Juan de Letran? Ayun na nga po, Padre. Nakakasigurado kung walang kasalanan ng aking kasintahang si Basilio. Maaari niyo po ba kaming tulungan? Alam naming marami kayong kakilala sa taas. Tunay na marami akong kilala sa taas. Maaari kong kausapin ang aking kaibigan na general upang palayain ang iyong kasintahan. Ngunit, tutulungan lamang kita sa isang kondisyon. Tutulungan lamang kita kung ibibigay mo sa akin ang iyong Padre, katawan. mali yan! Umalis ka! Huwag ba? Bigay mo na sa akin ang iyong katawan! Basilio. Hindi karapat-dapat mabuhay ang isang babaeng maduming katulad ko. Sa hangaring makatakas mula sa mapanghas na kamay ni Padre Camora, tumalon si Huli sa itaas na palapag ng kumbento na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patay na ang pinakamamahal na kasintahan ni Basilio, si Huli, ang pangalawang trahedya. Matapos ang ilang araw na nakalaya si Basilio sa tulong ni Simon, dali-dali itong nagpunta sa Ginoo upang magpasalamat at makibalita. Base sa iyong mukha, hindi mo pa alam kung ano mga nangyari. Nangyari? Ano bang nangyari, Ginoo? Patay na si Kapitan Tiago. Ano? Kapitan. Alam kong nalalabi na lamang ang kanyang mga araw. Ngunit, di ko man na siya nasamahan sa kanyang mga huling sandali. Si Padre Irene. Nakakasigurado akong may masama siyang balak sa mga kayamanan ni Kapitan. Kailangan ko itong maagapan. Sandali! Bumalik ka dito. Bakit, Ginoo? Yun ang iyon ang masamang balita mula ako sa'yo. Ano yung Ginoo? May masama pa bang nangyari bukod sa pagkamatay ng Kapitan? Opo ka. Ang iyong kasintahang si Huli. Ipatay na.
Ano? Si Huli? Bakit? Paano? Namatay siya sa pagtangkang pagtakas kay Padre Camora. Ano? Hindi! Si Huli! Patay na! Hindi! Ginoo, kasama ako. Lalaban ako. Ipag-iiganti ko ang aking ina. Ang aking kapatid, si Kapitan. Lalo na si Huli. Binatay nila ang aking puso. Ngayon, sila naman aking papatayin. Kasama ako. Kailangan ang aking puso, Basilio. Ito na ang tamang oras. Walang dahilan para umatras pa. Tatapusin na natin ang kadilimang bumabalot sa bayan ito. Ginoo, ano yan? Lampara, Basilio. Ngunit hindi lang isang normal na lampara. Ito ang sisilbing hudyat na pagsisimula ng himagsikan. Isang malakas na pasabog para sa panimula. Dinamita? Tama, Basilio. Dinamita. Isang payak na dinamita. Lalaman ito ng mga luha ng mga api. Ang ilawang ito ay gamitin sa handaan. Pagkatapos ng 20 minutos, ay mamatay ito. Kung sino man ang magagalaw ng mitya nito, ay sasabog na ito. At sa wakas, sasabog na ang kailang mundo! Kung gayon, ano ang aking gagawin, Ginoo? Papangunahan mo ang mga maghihimagsik. Pag pumutok na ito at sumabog na ito, pupunta kayo sa bahay ni Quiroga. Kuharin niyo ang mga armas at simulan niyo ang himagsikan. Sige po. Basilio, mag-iingat ka. Tatapusin natin ang limang ito. Mahal
kong Isagani. Ikaw lamang ang magparana sa akin ng tunay at higit na pagmamahal. Ako'y inibig mo labis at buong buo. Walang hanggang ligaya ang nadarama sa tuwing tayo'y magkasama, na para bang wala nang makakapigil sa pagmamahala nating dalawa. Kinahapunan sa kasal ni Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Si Paulita Gomez ay ang pinakamamahal na kasintahan ni Isagani. Siya ay ikinasal kay Juanito Pelaez, isang mahusay at talentadong binata na nabibilang sa isang kilalang angkan na may dugong Kastila. Ngunit paumanhin kung kinakailangan kong mamili. Para sa akin, sino nga ba ang mas matimbang? Ikaw na aking tinatangi o si Juanito at ang kanyang salapi? Ikaw man ang gusto kong makapiling sa tuwina. Ngunit patawad kung ako'y tutungo sa altar kaharap ay hindi ikaw. Kailangan kong gamitin ang aking isipan at balewalain ang aking pusong sinisigaw ay ikaw. Nanaig na kailangan ko ng isang asawang magtataguyod sa akin. Patawad at paalam, Isagani. Dahil hindi lagi na ang puso siya'y nagwawagi. Palakpakan ng bagong kasal. Sa ilalim ng langit, ako'y nag-iisa. Pinagmamasdan ka sa piling ng iba. Ang mga pangarap nating magkasama, ngayon'y alaala na lamang nating dalawa. Patawad kung ako may nagkulang. Di ko mabigay ang buhay na iyong kailangan. Ngunit ikaw, mahal, ngayon'y pinapalaya sa piling ng iba. Sana'y maging maligaya. Pinabati ang bagong kasal. Juanito, Paulita. Gracias, Victorina. Salamat po, Tia. Tama ba ito? May mga inosenteng taong matadamay. Kailangan ko silang balaan. Ngunit, masisira ang tiwala sa akin ng Ginoo. Ngunit, paano ang mga taong ito? Hindi. Ako'y may utang na loob sa Ginoo. At sa kanila'y wala. Siya ang humukay ng libingan ng aking ina na kanilang pinatay. Sinikap ko magpatawad, ngunit, anong